alam po ninyo, lalong pinagdududahan, lalong napapag-usapan itong pumutok na balita na 8 billion pesos na pambili umano ng 80,000 na mga baril na naunang nireject na ni General Torre nung siya ang PNP Director General. At inamin po kasi ni Secretary Remulla ng Department of Interior and Local Government, meron daw nag-propose sa kanya at insertion ang plano para dito sa 8 billion ito. Pero kanya daw kinonsulta itong noon ay Director General Torre at nireject nito. At sinabi daw ni General Torre, "Sir, hindi natin kailangan ng ganyang karaming baril." So madalit sabi, nireject ni General Torre, kaya hindi rin itinuloy ni Secretary Remulla ng Department of Interior and Local Government. At dahil dyan, lutang na posibleng ito na ang isa talagang dahilan kung bakit sinibak, tinanggal si General Torre as Director General. Hindi na yung issue o maliit na issue yung sinasabing paglabag sa protocols o paglabag sa kapangyarihan ng NAPOLCOM at Department of Interior and Local Government na hindi inabisuhan sa ginawang pag-reshuffle, pagpapalit-palit ng mga opisyalis ng PNP nationwide sa ilalim ni General Torre. So malinaw dahil doon sa balak na pagbili ng baril, yan ang pinag-ugatan. Tapos inirekomenda sa Pangulo na kaya dapat tanggalin itong si Torre ay dahil sa hindi pagsunod sa regulasyon ng NAPOLCOM at DILG. Ibig sabihin ginamit lang yon sa aking opinyon. Pero ang punot dulo talaga ay itong hindi natuloy na 8 billion pesos na pambili ng 80,000 na baril. Kasi nga, nireject ni General Torre. Iyan na po yung lumalabas ngayon. Nahihirapan na ngayon si Secretary Remulla idepensa na walang kinalaman ang propose na pagbili ng baril na ito doon sa pagtanggal kay Torre. Ang tanong, kung tinanggap ni General Torre ang proposal na ito, matatanggal kaya siya as PNP Director General? Baka hindi. Kayo ba naniniwala na kung tinanggap ni General Torre ang itong offer na ito na bumili ng ganitong karaming baril, mananatili siyang PNP, hindi siya tatanggalin? Pero dahil ayaw ni General Torre ng ganitong karaming baril at kanyang kalaking pera, hindi daw kailangan. Dahil sabi niya, ang military ang may kailangan ng ganyang klaseng karaming baril, hindi ang PNP. So yung nagplano kung sino man na pagkakitaan ng 8 billion pambili ng armas, yan ang posibleng nasa likod ng recommendation at pagsibak kay General Torre sa aking opinion. Magkano ang 10% ng 8 billion pesos? Magkano ang 20% ng 8 billion pesos? Nakita niyo? Ganyang kalala. Sabi ko naman sa inyo hindi lang sa flood control program merong insertion at ghost project or substandard o mga kontrata. Lahat ng opisina ng gobyerno, malalaking volume ng pera ang kontrata, insertion at posibleng pinagkakakitaan dyan. Tama ba ang ginawa ni General Torre? Rejectin ang proposal na ito? Anong inyong masasabi dyan? Any comment? Maliwanag po. Okay. Sunod na pag-usapan natin. Courtesy resignation mula sa Undersecretary, Assistant Secretary at District Engineer ng DPWH. Magandang galaw yan ni General Secretary Vince Dizon dahil matapos siyang i-appoint ng Pangulo, ang sabi sa kanya, linisin niya. Ngayon ang tanong, pagka ba nag-courtesy call at tinanggal itong mga district engineer, mawawala ba ang korupsyon? Hindi po. Alam niyo bakit? Ang korupsyon sa DPWH ay kung sa sakit, cancer na. Hindi yan nagagamot. Kahit sinong ilagay mo dyan, may korupsyon kasi sa buwatan yan. Sa buwatan ng DPWH official, contractor at politician. Kahit tanggalin mo ang lahat ng engineer dyan, kung hindi naman nawawala ang politiko
na congressman, senador at iba pang politician na merong ini-intrusong project at merong proyekto, hindi mawawala ang korupsyon. So, linisin mo ang DPWH, kahit sinong ilagay mo dyan, kung nandyan pa rin ang mga insertion ng mga politiko, mayroon pa rin korupsyon. Kaya ang tanging paraan dyan, huwag nating iboto, huwag niyong iboto ang mga kandidato o politiko na identify tumatanggap ng donasyon sa mga kontraktor. Yan ang ugat ng korupsyon. Mayroong alagang kontraktor, may alagang district engineer. Kasi ang mga district engineer, napupunta yan dyan dahil sa recommendation, hindi man lahat ng mga politiko. Ganyan po ang sistema. Kaya para sa kalaman ni Secretary Vince Dizon, tama yung ginawa mo, palitan, pero temporary lang yan. Nandyan pa rin ang ugat at cancerous na sakit ng korupsyon sa DPWH. Dahil yung mga yan ginagamit, nagpapagamit, naggagamitan sa pagitan ng mga politiko at ng kontraktor. Yan po yan. Ipakulong ang lahat ng kontraktor na involved sa kalokohan. Total ban sa lahat ng kontraktor na identify na mayroong korupsyon. Mababawasan yan. Politiko huwag iboto sa tuwing eleksyon. Yan ang pwedeng solusyon. Okay? Tayo pag may topic at mga balitang pinag-usapan, hindi lang ho basta ibinabalita. Meron tayong nire-recommendang solusyon para maayos. Isa pa na dapat din ay panagutin at ireforma ng Department of Trade and Industry or DTI. Itong PICAP. Ito pong Philippine Construction Accredited Board, PICAP. Nandyan din po ang anomalya. Under ito ng gobyerno, DTI, pero dyan po ay nagkakaroon din ng dagayan, palakasan, bata-bata system. Kahit na sumabit sa korupsyon ang kontraktor, papalitan lang ng pangalan, ang may-ari hindi nagbago, aapruban, bibigyan ng lisensya. Yung malalaking kontraktor, kahit sumabit sa anomalya, nagkakaroon pa rin ng accreditation kasi pera-pera din sa PICAP. Diyan din po, gobyerno yan, Philippine Construction Accreditation Board. Diyan pa lang may korupsyon na sa mga lisensya. Kaya po, malaki ang sugat ng korupsyon sa ating bayan. Hindi pwedeng si Secretary Dizon lang ang gagalaw. Dapat pati yung Secretary ng DTI, mga presidente at opisyalis ng PICAP, nasa construction company, at mga politiko, magbago kayo at panagutin sila. Hanggat hindi napapanagot ang lahat ng ito, magpapatuloy ang korupsyon kahit pamapalitan si Pangulong Marcos sa 2028. Nagiging talamak na yan. Naging pangkaraniwan na sa kanila ang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Please like and share, subscribe and follow. Any comment? Malaya po kayo.